epiko ni Gilgamesh. Mga tauhan, Anu, Diyos ng Kalangitan, ang Diyos Ama. A. Diyos ng Karunungan. Enkidu, kaibigan ni Gilgamesh, matapang na tao na nilikha mula sa luwad. Enlil, Diyos ng hangin at ng mundo. Gilgamesh, hari ng Urok at ang bayan ng epiko. Ishtar, Diyosa ng pag-ibig at digmaan, ang reyna ng mundo. Ninorta, Diyos ng digmaan at pag-aalitan. Shamash, Diyos na may kaugnayan sa araw at sa mga batas ng tao. Sidure, Diyosa ng alak at mga inumin. Orshanabe, mamamangkang naglalakbay araw-araw sa dagat ng kamatayan, patungo sa tahanan ng Utnapishtim. Utnapishtim, iniligtas ng mga Diyos mula sa malaking baha upang sirain ang mga tao. Binigyan ng mga Diyos ng buhay na walang hanggan. Nagsimula ang epiko sa pagpapakilala kay Gilgamesh, ang hari ng lungsod ng Urok, na ang dalawang katlo ng pagkatao ay Diyos at ang sangkatlo ay tao, matipuno, matapang at makapangyarihan. Ngunit mayabang siya at abusado sa kanyang kapangyarihan. Dahil sa kanyang pang-aabuso, patuloy na nananalangin ang kanyang mga nasasakupan na naway makalaya sila sa kanya. Tinugon ng Diyos ang kanilang dasal. Nagpadala ito ng isang taong kasing-lakas ni Gilgamesh, si Enkidu, na lumaking kasama ng mga hayop sa kagubatan. Nagpang-amok ang dalawa nang sila ay magkita. Nanalo si Gilgamesh. Ngunit sa bandang huli ay naging matalik na magkaibigan sila. Di naglaon ay naging kasakasama na ni Gilgamesh si Enkidu sa kanyang mga pakikipaglaban. Una, pinatay nila si Humbaba, ang demonyong nagbabantay sa kagubatan ng Cedar. Pinatag nila ang kagubatan. Nang tangkain nilang siraan ng Diyosang si Ishtar, na nagpahayag ng pagnanasa kay Gilgamesh. Ipinadala nito ang toro ng kalangitan upang wasakin ang kalupaang pinatag nila bilang parusa. Nagapin nina Gilgamesh at Enkidu ang toro. Hindi pinahintulutan ng mga Diyos ang kanilang kawalan ng paggalang, kaya itinakda nilang dapat mamatay ang isa sa kanila. At iyon ay si Enkidu, na namatay sa matinding karamdaman. Habang nakaratay si Enkidu dahil sa matinding karamdaman, sa sama ng loob ay nasabi niya sa kanyang kaibigan ang ganito: "Ako ang pumutol sa punong cedar. Ako ang nagpatag ng kagubatan. Ako ang nakapatay kay Humbaba at ngayon, tingnan mo kung ano ang nangyayari sa akin. Makinig ka, kaibigan, na naginip ako noong isang gabi. Nagagalit ang kalangitan at sinagot ito ng galit din ng sangkalupaan. Sa pagitan ng dalawang ito ay nakatayo ako at sa harap ng isang taong ibon. Malungkot ang kanyang mukha at sinabi niya sa akin ang kanyang layon. Mukha siyang vampira. Ang kanyang mga paa ay parang sa leon. Ang kanyang mga kamay ay kasintalim ng kuko ng agila. Sinunggaban niya ako, sinabunutan, at kinababawan, kaya ako ay nabuwal. Pagkatapos ay ginawa niyang pakpak ang aking mga kamay. Humarap siya sa akin at inalayo sa palasyo ni Irkalya, ang reyna ng kadiliman, patungo sa bahay na ang sinumang mapunta roon ay hindi na makakabalik. Sa bahay kung saan ang mga tao ay nakaupo sa kadiliman, alikabok ang kanilang kinakain at luwad ang kanilang karne. Ang dapit nila'y parang mga ibon na ang pakpak ang tumatakip sa kanilang katawan. Hindi sila nakakikita ng liwanag, kundi pawang kadiliman. Pumasok ako sa bahay na maalikabok at nakita ko ang dating mga hari ng sandaigdigan na inalisa ng korona habang buhay. Ang makapangyarihan, mga prinsipeng naghari sa mga nagdaang panahon. Sila na minsay naging mga Diyos tulad ni na Anu
at Enlil ay mga alipin ngayon na tagadala na lamang ng mga karne at tagasalok ng tubig sa bahay na maalikabok. Naroon din ang mga nakatataas na pari at ang kanilang mga sakristan. May mga tagapagsilbi sa templo at nandun si Itana, ang hari ng Kish, na minsay inilipad ng agila sa kalangitan. Nakita ko rin si Samugan, ang hari ng mga tupa. Naroon din si Erishkigal, ang reyna ng kalaliman, at si Belet Sheri, na nakayuko sa harapan niya ang tagatala ng mga Diyos at tagapag-ingat ng aklat ng mga patay. Kinuha niya ang talaan, tumingin sa akin at nagtanong, "Sino ang nagdala sa iyo rito?" Nagising akong maputlang maputla, naguguluhan, tila nag-iisang tinatahak ang kagubatan at takot na takot. Pinunit ni Gilgamesh ang kanyang damit at pinunasan niya ang kanyang luha. Umiiyak siyang umiiyak. Sinabi niya kay Enkidu, "Sino sa mga makapangyarihan sa Urok ang may ganitong karunungan? Maraming di kapani-paniwalang pangyayari ang nahayag. Bakit ganyan ang nilalaman ng iyong puso? Hindi ka pani-paniwala at nakakatakot na panaginip. Kailangan itong paniwalaan bagaman ito'y nagdudulot ng katatakutan, sapagkat ito'y nagpapahayag na ang matinding kalungkutan ay maaaring dumating kahit sa isang napakalusog mang tao, na ang katapusan ng tao ay paghihinagpis. At nagluksa si Gilgamesh. Mananalangin ako sa mga dakilang Diyos dahil ginamit niya ang aking kaibigan upang mahayag ang kasasapitan ng sinuman sa pamamagitan ng panaginip. Natapos ang panaginip ni Enkidu ay nakaratay pa rin siya sa karamdaman. Araw-araw ay palala ng palala ang kanyang karamdaman. Sinabi niya kay Gilgamesh, "Minsan ay binigyan mo ako ng buhay. Ngayon ay wala na ako kahit na ano." Sa ikatlong araw ng kanyang pagkakaratay ay tinawag ni Enkidu si Gilgamesh upang siya'y itayo. Mahinang-mahina na siya at ang kanyang mga mata ay halos di na makakita sa kaiiyak. Inabot pa ng 10 araw ang kanyang pagdadalamhati hanggang 12 araw. Tinawag niya si Gilgamesh, "Kaibigan, pinarusahan ako ng mga dakilang Diyos at mamamatay akong kahiyahiyan." Pinagluksa ni Gilgamesh ang pagkamatay ng kanyang kaibigan sa loob ng 7 araw at gabi. Sa huli, pinagpatayon niya ito ng estatwa sa tulong ng kanyang mga tao bilang alaala. Ang mensahe sa epiko ni Gilgamesh ay lahat ng tao mayroong ugali na mabuti ay mayroon ring kahinaan. Ito ay ang mga negatibong pag-uugali. Mayroon tayong nakakasamang mga tao na nasa paligid natin na akala natin sila ay ating mga kaaway o kalaban. Pero laging isaisip na may dahilan ng Panginoon bakit natin sila nakasasalamuha. Minsan, sila ang nagiging daan para makilala natin ang ating sarili ng lubusan at may isaisip natin ang ating mga negatibong pag-uugali. Sila pala ay susi upang matuwid natin ang ating mga pagkukulang sa buhay.